Dapat. Yes. Saan sila yung... Eto hindi pa. Okay, sige. Si ma'am kasama? Wala. Ako lang. Kailan po? Okay, go na tayo. Welcome to Tacloban. Yes, sir. Ang laki po Ang laki ng pinatayo niyong hotel. Malaki yan. Wala kaming flat area dito. Gumawa na lang kami ng flat area. Kasi rolling terrain eh. Alright. We're here. So ito naman yung accommodation natin dito sa Leyte. Ito yung hotel na bagong-bago ni na Attorney Peter Panis. Okay? So, wala nga mga gamot ko. Tapos dito, napakaganda ng view dito. Kitang-kita mo yung mountain ranges at saka isang malaking river na nagko-connect doon sa sea. Ayan. Bukas makikita natin yan. So, meron pa siyang extension. Yan. Okay, magulo na. So, bukas, umpisahan natin ang ating vlogging kasama si Attorney Peter. At ipapakita niya yung kanyang farm, yung kanyang dragon fruit farm, at iba pang mga projects dito kasi ito ay farm tourism. Alright? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ulit. Parang Kinabahan ako kay Attorney. Sige. Alright, kasama natin si Attorney Peter Panis at saka si Ma'am Detty. At andito tayo sa kanilang lugar. Dito po yan sa Leyte. Sir, ma'am, ano po yung barangay po natin? Barangay Burabod in Little Leyte. Barangay Burabod. At doon nyo po rin pinangalan yung pangalan ng hotel. Yes. Ayan. So, bagong-bago po yung hotel. In fact, hindi pa nag-open. So, isa kami sa unang-unang nag-stay dito. Ayan, sila sir si ma'am ay nakasama natin sa tour sa Thailand ng Inspired Learning Tours. Ayan. Pero matagal nang nanonood sa attorney sa agribusiness po. No? That's correct. I-segue ko lang po dahil na-mention na rin lang yung tour. Meron na naman hong tour ang Inspired Learning Tours sa Thailand. Yung tawag nila ay Thai Livestock and Poultry and Agritourism. Nice. Opo. So, kailan yun, Sophia? On March 9 to 13, ito pong 2025. So, yung mga interested po na mag-join ng tour, pwede nyo kontakin sila Ma'am Cel Ocampo, no? Sa kanilang Facebook page na Inspired Learning Tours. Ayan. So, going back po dito, Sir Attorney, kayo po ay nagpa-farming na. That's correct. Retired na ho ba sa career ninyo? Sa, Retired na lawyer? sa pagiging lawyer pero hindi pa ako tired. Hindi pa tired. So, Well, first of all, I'd like to welcome Buddy, your group dito Opo. sa Burabod Integrated Farm. Saka yung hotel namin, in the future, papangalanan naming Burabod Highlands Resort Hotel. Highlands Resort Hotel. At super ganda po, Ma'am Detty. Super ganda Thank you ng so much. ng hotel, ng background. Super. Nung nga po ang comment ko nung papunta kami dito, parang farm talaga, no? Yes. Tapos biglang may malaking hotel dito sa dulo. Because we designed this parang for farm tourism Farm purposes kasi mutually reinforcing kasi yung hotel plus yung farm kasi under the farm tourism law dapat
dapat yung farm tourism, yung lugar, dapat meron ding yung accommodation for visitors. Kasi yung iba, nag-stay overnight. Yung kasama, yung iba day tour, yung iba night tour, yung isa night tour sa farm namin, dapat there should be an accommodation. So ito, complementing itong dalawa eh. The hotel complements the farm for farm tourism purposes. Kasi yung hotel naman, makikita nila yung farm, parang yun eh, magandang tingnan eh. If you stand, if you're facing the farm from the hotel, makikita mo, ang ganda ng view. Siguro makikita yan sa video na yung farm is just in front of the hotel. Yeah. Tapos yung background are mountain range. and Yung mountain body range. of water. Yan. Yes, and a body of water. Yung nakikita nating tubig dyan, the body of water, tawag dyan Naga River. Naga River. Pero maluwang yan. Para pwedeng siyang sabihin- dagat Yeah, nito para eh. sabihing dagat. So parang bukana ng sea and Yeah, river. that's correct. Yan ang bukana dyan. Makikita yung bukana and the river's going deep papuntang poblasyon ng Leyte. Ayan. Ma'am, si Ma'am Deti ay isang magaling na negosyante. Hairstylist. Yeah, oo. So, paano yun, ma'am? Maganda po yung kwento ninyo na dito kayo lumaki, Yeah, dito ako pero lumaki. nung Pero lumalaki parang kayo... si Peter na yung taga-Burabod. Oo. Nung lumalaki kayo, mas gusto nyo doon sa city. Yeah. Si Sir naman, from the city ngayon, mas gusto nyo dito Dito sa sa- farm. Nagsawa na ako sa city. Nagsawa na Nagsawa sa naman city. city. So, ngayon dito ako sa farm. Nag-i-enjoy naman ako rito. At maganda po yung business ni Ma'am Deti. Yeah, of course. I've been nasa beauty business na ako for 34 years. Kitang-kita naman, ma'am. Passionate. Very passionate. At saka ang dami ko nang nagawang natulungan dito. Naging Yan. beautician. No? Yung iba naka-abroad na. Oo. So from the barrio, from the Yes, community yes, din, oo. tinitrain nyo sila. Oo. I do it myself. I was able to produce mga hairstylist dito, madami. Oo. When you talk of 50 to hundreds, ang dami na. Kasi I've been in the business for 34 years. 34 years. But every now and then, talagang umuwi kami dito. Ako, even if I was doing business sa Tacloban, umuwi. Kasi yun talaga ang ng parents namin na wag na wag iwanan. Iwanan ang Oo, farm. Oo. Oo. Kaya there is always a fallback. That's why, Yun. tamang-tama, nagtayo kayo ng Yeah. farm resort and hotel. So Yeah. probably, more time kayo dito. Later. Later. Kasi actually nagtra-transition na ako ngayon doon sa mga anak ko kasi may train ako isang anak na na siya hairstylist na rin. Oh. Kasi parang I cannot imagine spending always sa gabi na ako na lang mag-isa doon sa bahay na malaki sa Tacloban. Liit lang nito yung bahay namin, dalawa na lang kami. Dalawa na lang kayo. Oo, tapos so lonely and we're not used na naghihiwalay kami. Oh, I see. Oh. Yeah, ma'am, can you mention yung name po ng inyong salon? Deti Pani Salon and Spa. Ayan. Actually, I have 5 branches in Tacloban City. It's really doing well. Yeah. That's actually even the main source ng income ng family namin. And then I have also one in Ormoc. In Ormoc, Oh. yeah. But now we have innovated, considering that my daughter, I have two, my daughter and my daughter-in-law, they are all dermatologists. Oh. So their clinics are connected to the salon. To the salon. Parang ako yung nila, and then umaano sila doon. Oo. So, So, nagko-combine kami. Ready Salon na, and ma'am. Ready Yeah. na for transition Oo, to the next generation. Yes. Ayan. Saka may limitations na rin yun sa age. Pag nangungutang ka sa bangko, kailangan na yung the younger ones. Ayan, ang salon nila, ma'am, ang pinaka-famous dito sa Leyte. Yeah. Dito sa region. Okay, ma'am, sir, mag-tour po tayo. Yes. By the way, ang farm ni Sir Peter ay dragon fruit, mango farm. Yes, you can see that there. Yung mango, pineapple, Pineapple. banana, papaya. May rice din, May rice din Coconuts. ako. coconuts, may Coconuts. aqua. Wala. Wala kayo ngayon? Farm, ano Yung yung lobster, ay yung tahong. Yes. Sa Naga River, meron akong tahong. Tahong and oyster. Yes. Sa Hopefully, dami ng venture ni attorney. hopefully makakuha tayo ng tahong para pangkain natin Ngayon, today. we have for lunch. For lunch, Oo, ayan. Oo.
Sige, so magtutour po tayo. Yes, I-share ni attorney sa atin yung expertise niya as far as dragon fruit is concerned. So matututo talaga tayo sa kanya kasi talagang research kung research si attorney. Yan, oo. Hindi pwedeng Kahit ako, ano lang. na-research ako niyan, taga rito ako. Natagpuan niya ako. Magaling yan sa research talaga. Magaling sa research. Dahil sa research. Kasi yung concept kasi ng business namin is to hire local talents, yung local hands. Kaya nire-research namin yung mga tao rito kung sino yung walang hanap buhay. And then sa salon, almost 90% ng mga workers namin coming from the barangays, this barangay. And then siguro if we operate na itong yung hotel, lahat ulit dito. Mga taga rito din and the outlying barangays. In fact sa farm namin, yung mga trabahante ko doon, mga taga rito rin sa barangay. Kasi maganda ang nila dito, values. Opo, Tapos opo. part of this ito na ng mga parang Cebuano speaking. Mm. So yung values nila matitipid and they are really hardworking. They don't they don't even mind na parang sometimes nag-overtime sila. They volunteer. They volunteer and they enjoy working. Yun ang kanilang dito. Ako ay am comfortable din sa kanila kasi yun din ang values na na-inserted sa akin. Napakaganda Oo. po nung Work and advocacy work. ninyo. Yes. Okay. So ako retired na akong practicing lawyer. Hindi ka na Bali, nagpa-practice attorney nagtuturo ngayon. din ako sa Oo, mga state universities. And dati I was a city councilor of Tacloban for 17 years. Yes. And I'm already 72 years old. Mahirap naman ako mag-retire na magmamanicure ako, pedicure doon sa parlor. Sabi ko, I think it would be a better alternative. Dito ako sa farm. At least baga matsong trabaho ito. So, although marunong akong I started trying to train on hair cutting. There was that opportunity sa yung coloring. Pero sabi ko, parang baka bumigay ako. So mas maganda itong farming na ito. Sige, probably we can walk through doon para makita natin close up yung farm namin. Yes po. Okay? Alright. Ito bago lang ito namin. Itong 2 months, 3 months ago. talaga po. Kasi dati hindi kasi namin ito maakyat-akyat. Kung saan kami maglalagay. Kung umuulan, problema yung pag-akyat ng masasakyan. Kaya kung 4x4, kaya. Yung sasakyan namin, yung sasakyan ko 2x4. So nahirapan umakyat. So, sabi ko, I think the priority here is we should put up a a concrete na road. Yun na ganito. So very easily nakakaakyat na yung mga bisita namin dito sa taas. Dati dito na lang katambay yung mga sasakyan. Naglalakad pataas, pati yung mga guest namin naglalakad pataas. So dati walang ito lang dito may lupa doon yun parang malalim ang So, kaya nung nag-move kayo ng lupa. yes, nagtanggal kami ng lupa, nakikita natin sa harap ng hotel. Kuan yan doon kami kumuha ng lupa and then ito Linagay dito. Parang backfilling type ba. Kaya nagkaroon ng flat area. Yes. Later nagkaroon kasi ako ng opportunity to train with TESDA. Una kong training yung Organic Agriculture Production NC2. Pati kayo po, attorney, nag-training din kayo, ako for more than one month and a half. Opo. Kaya nagkaroon ako ng certificate. And then, later, nag-training ulit ako ng TESDA, yung trainer's methodology. Because ang iniisip ko, I want to open up a farm school. A school for practical agriculture. Pero attorney, 'di ba? Even before nung active pa kayo sa practice, way back, talagang mahilig na kayo ng farming. Well, nangihinayang kasi ako sa yung lugar mga lupa na potential na farm, malaking farm. So, sometime early part of 2000 kami ni Mrs. Opo. We came here and Mrs. started planting yung mga mangoes. Hindi nga muna, nagsimula sila sa hardwood. Hardwood? Oo, yung mahogany. Opo. Yes. Tapos coconuts, nag-refill. Oh. Kasi yung iba, matanda na. Parents ko matanda na.
And then by accident, napunta sa isang trade fair, agriculture fair sa may Tacloban. Provincial Capitol Grounds in Tacloban. May na-meet siya doon na kind of agri-technician, nagbibenta ng mga seedlings. Na-convince yung misis ko. So bumili siya ng mga seedlings. Yun ang first na mga seedlings na naitanim namin dito. And then to make story short, in a span of about 5 years, nakapagtanim kami ng more than 600 seedlings ng mangga. Yung mangga namin were sourced in Manila, particularly sa Teresa Rizal. Doon sa farm ni Saksarian, yung dating the late Saksarian, yung dating editor-in-chief ng Agriculture Magazine ng Manila Bulletin. Yes. So doon nga, in fact, the feature nga yung farm ko, way back mga middle part of 2000 nung nagkausap kami ni Saksarian, nag-feature itong farm ko. So this is the second time na ma-feature naman ito sa'yo naman. In fact, na-feature din yung farm na ito sa magazine din, the same magazine. Sa Agriculture Magazine. Yeah, sa Agriculture. This time, yung si Jonip Ocampo, yung editor-in-chief. Pero yung sumulat ng article, na feature article, si Sel, yung wife of Shunip. So, it's kung sino yung gustong magbasa doon sa how we started and kung ano na ngayon ang farm, they can access, makuha nila yung issue na yun is an October-November issue of 2024. Yeah, 2024 ng the Agriculture Magazine. Yeah, okay. Alright. Actually, itong Yes, ma'am. farm na ito, we actually had a long journey. And then, pag nire-recall ko ito when I'm alone, I'm so lucky to have Peter. Kasi hindi madaling mag-farming. Apo. Especially that parang expensive to develop a farm. Expensive. Oo. So, ang nangyayari ngayon, we are both busy. Si Peter sa practice niya at saka ako naman my own business. So, we had to consider yung growth namin dalawa. But our heart always tells us na kailangang bumalik dito. Sa So farm. pag may time na si Peter nagiging too busy na hindi siya makapunta, ako na naman ang nagmamanage. Pagdating na naman ng time na nasa-saturate ako, kailangan na naman ako doon sa business ko, I have to expand. Parang automatic na lang, hindi kami nag-uusap. Napapabayaan niya, siya na naman yung magmamanage. So maraming beses kaming pag ganun-ganun. Until this time that we have decided really na kami ng dalawa. Oo. It was a long journey. Long journey. Oo. Sir. This is nung magpasok kami rito, parang hindi talaga develop ng area na ito. So masukal, ganyan. Yeah, right. Ang ginawa ko, lately, yung una, nagpunta nga kami, early part of 2000, nagtanim kami ng mga mangga. But I have to stop farming. Nagwersa ko kung hindi mag-farming kasi na-frustrated ako na. After Na-disillusion ako nung magkaroon ng typhoon and yung ibang mangga ko na malalaki na inilipad. Na-uprooted, nailipad. Doon mo pupulutin. Literally talaga inilipad doon sa hiyan. napunta doon sa gitna ng daan ng road. I see. Ganon. So sabi ko, hindi na ano ba yan? I spent my time, my effort lahat. Tapos ganon na lang ang mangyayari. So na-disillusion ako. I stopped farming really. And sabi ko sa misis ko, kayo na lang muna ng kapatid mo. I'll concentrate na lang sa trabaho ko in Tacloban traditional City. ako. Kung ano yung nandito na tanim ng mami ko rin, ini-enjoy ko na lang yung kopra, diba? Yung kamote, kung what we have, the rice. So, si Peter kasi iba yung vision niya, modern talaga. Oo. Kaya pag tingin niya, parang itong dalawang ito, nag-i-enjoy na lang sa kopra-kopra. Papupunta naman siya dito. Kasi naging konsyel ako rin ng Leyte. Ng Leyte. Yeah, in year 2019 up to 2022. After 2022, wala naman talaga akong gagawin. I closed my law office. And then, hindi na rin ako makapagturo because of my age. Sabi ko, dito na lang kaya ako mag-concentrate sa farm na ito. So when I received my retirement, yung mga benefits ko, dito ko talaga lahat ibinuhos yung pera ko. Sabi ko, bahala na lang yung future ko na Sinugal mo, bahala attorney. na ito yung mga maintenance medicines ko kung saan kukunin. Isinugal ko na lahat. And so yung makikita mo mga development dito,
part ito, substantially part yung retirement ko. Pero si Mrs. naman from time to time, may mga anak ko, yung mga anak ko, nagko-contribute din ng para sila para ma-develop ito. Kasi hindi naman madali talaga ma-develop ito sa kuwan pa lang, sa dragon fruit pa lang, yung initial investment mataas kasi kaya gagawa ka ng mga Poste. concrete post. So yun ang makatindi. That's the reason why only a few na gusto mag-venture on dragon fruit production or planting. Kaya ako sabi ko, bahala na lang ito, bahala na si Lord. Especially ditong Leyte kasi dinadaanan ito ng mga typhoon, yung bagyo. Kaya sabi ko, bahala na si Lord dito because alam ko na it will take so much time na ma-recoup ko yung yung pera na ininvest ko rito, but kailan ba tayo magsisimula? I mean, we have to start. Bahala na yung time is the only witness kung something's good has happened doon sa investment na ito. And so far, okay naman. So makikita natin yung development ng farm as we go on. Pero sabi nyo nga, yung mangoes ninyo, hindi nyo na nga sa dami ng bunga, hindi sa dami ng, there are about more than 300 left. Hindi ko naubos yun na mapa-fruiting. Hindi niya na mapa-fruiting lahat. Kasi market mo. ang problema yung market. Sa baby ko mag-expand kami, balay kami ng outlet dyan. Siguro baka mas marami na. Ito bigay ito ng ATI, Agriculture Training Institute. Yung learning site for agriculture 1. Yung originally, nang gumawa kami na ito, hanggang dito lang. Tapos naglagay kami dito ng mga concrete na upuan. And then later, sabi ko, parang maliit. So, dinagdagan ko itong sides. Because this is now the school. Kung ang TESDA mag-approve ng application ko, so I can conduct maybe simultaneously 1 or 2 classes doon sa dito. And this one is the main hall, the main area for instruction. Attorney, balikan ko lang yung sinabi niya doon sa mango, no? Dahil madami. Yes. It involves marketing. Yes. And napag-usapan din natin yung mga nakita natin sa Thailand na they process that. Yeah, right. Para na hindi ka nagmamadali na ibenta. Yeah, correct. It was a good thing, parang eye-opener ko yung silent tour natin At doon din tayo nagkita. Kung hindi siguro tayo nagkita doon, hindi ka mapupunta. Hindi. The same thing is also true with Junip and Cell. Apo. Kasi hindi rin sila mapupunta rito at hindi rin ako ma-feature sa Agriculture Magazine. We were not together in that tour in Chantaburi in Thailand. Kaya nang makita ko yung part ng tour natin was the processing plant in Thailand. And they were processing durian. Yeah, into dried durian, yung mga ganon-ganon. I think including yung bottled durian products like juices and so sabi ko pagbalik ko ng Tacloban ng Leyte, I was contemplating na magkaroon ng processing plant dito kasi ang experience ko dito sa farm, marami akong mga damage na mga fruits. And in fact, this year, almost half of the fruits na damage. Kasi hindi ko pa alam kung ano yung possible cause ng damage. So, pinag-aralan ko yung pala, the presence of yung fruit flies. Kaya na-ano ko na yon, na-address ko na yung problema na yon. Pero just the same, gusto ko magkaroon ng processing plant kasi whether may damage o wala, maganda yun kasi na-preserve yun And hindi naglalast for long kasi pag-processed. And with the advent of a possible opening of the hotel anytime this year, mayroon akong outlet. Yung mga guests namin can buy this kind of processed product. And yun na nga, yung makikita mo on that side, opposite itong pinagtatayawan natin, that's actually the original poultry. Okay. Lapit pa tayo, attorney. Yes, poultry. Nung una magsimula ko dito, magbalik, poultry na naisip ko. Nakikita ko sa mga magazine sa YouTube. Ganda ng mga itsura ng mga varieties ng chicken. Merong Rhode Island Red, yung Australian ko, etc. Tapos
black yung ano, yung white Sussex. Oo. Ang daming mga ganda. Sabi ko, maganda yata ito. Yung pala, nagbili ako, ang laki nag-investment ko, makakuha ko na yan. In the end, Yung dandahan kong winala ito. Yung poultry. ano po ang Kasi experience looks like niyo? nalulugi ako. Yung Because of nasa-satisfy lang yung mata ko. ah, Eh, because of nag- the feed suba, magastos. Yung feeds mataas yung cost of feeds ng ano sa poultry. Tapos ilan lang yung itlog. Yung itlog naman di naman nabebenta, kami lang kumakain ng pamilya ko. So, anong laman po nitong poultry na yan? Walang laman Wala, yan. okay. Yung may natira diyan ano, binigay ko, pinalagaan ko doon sa kuwan namin, sa isang tao namin dito. Pero walang laman yan because naka-prepare na yan for For other project, ano? sa processing. I see. This is a building. Tatawa na kasi parang ito yung tool room ko. I see. On this side would be the CR kasi under sa farm tourism law, dapat meron kang separate CR for lalaki, for babae. I see. Yung nandoon, CR na ng babae, ito yung CR ng lalaki. Kaya dapat gawin ko. Now we're starting itong dragon fruit ko. Ito yung mga Moroccan Yung Moroccan red. red ko. Yun ang Start nito, sir, no? yan, malalaki, matatamis. Matatamis yan. Pang ano talaga yung quality niya. Quality. Nag-aagawan. Now, nung nagpunta dito yung isang officer ng Agriculture Training Institute, sabi niya, attorney, para magkaroon ka ng ATI, yung lugar mo maging learning site, dapat meron kang mag-intercropping ka. So sabi niya, mag-intercrop ka dito in between itong mga dragon fruit, yung post ng dragon fruit. Nag-intercrop ako dyan. Yung mga unang in-intercrop ko dito, mga vegetables, ito okra. I see. Okra ito, mga talong, Kamote. yung tomatoes, nagtanim ako ng kamote, pepper. Tapos meron pa akong yung bitter gourd, yung yun? Bitter gourd. Ang palaya. Ang palaya. Opo, Yes. opo. So, ang problema kasi, matrabaho. Kasi pinupruning ko din yan. Yung mga nightshade varieties ng tanim, nightshade like tomatoes, pepper, yung talong, pinupruning yan. Kahit yung bitter gourd, yung ampalaya, pinupruning din yan. Lahat pinupruning, including okra. So I spend much of my time magpruning yan. Pero magbentahan na, ang mura naman ng Pakita po natin dito. Yan. So ito. So ang nangyari, sabi ko sa sarili ko, hindi na ako muna magbe-vegetable farming and instead naghanap ako ng alternative na pang-intercrop. Meron naman akong nakausap. Sabi niya, ba't hindi ka maglagay ng Pineapple. Kaya naghanap ako ng pineapple sa Ormoc. Kasi mahirap maghanap ng mga magandang stock ng variety. Ito po yung sweet Ito yung na maliliit. MD2, hindi yung maliliit. Hindi ito yung maliliit na sa Ormoc. Ay, iba. Yung queen ba yun na maliliit? Apo. Ito MD2 variety ito. I see. Sabi nang nabilhan ko nito na ito daw yung pineapple variety na sa ginagamit sa Dole Philippines in Bukidnon. So malalaki po yung bunga nito. Malaki yan, less spiny. Oo. Tapos very sweet. Very sweet. Sabi na So ito mga around almost a year old na mga ito. Ito malalaki. Kasi I keep on planting and planting. Yung first batch doon, mga about sometime March and the second sometime April. Ito mga April last April 2024. So by this year mamumunga na yan. It takes only about 14 months. months Pwede ba AVR yan? Yung langka mo. ABR. Ito ABR. ito. Mga AVR yan. Itong langka Laki ko. na. Ilang years na po yung ABR, attorney? So siguro mga magto 2 years pa lang 2 yan. years. Laki na ha? Kasi most of dito sa mga tanim ko, after stint ko as member of the Sangguniang Bayan ng Leyte, that was in 2022, so 2025 na yan, a little over 2 years pa lang ang mga yan. Pero lalaki na kasi nababantayan ko ngayon, na-fertilize yan. Hybrid fruit trees yung kay Peter. Ito naman yung avocado. Avocado. Diba expensive din yan? Very expensive in the market. Tapos naglagay ako ng Madre de Agua. Madre de Agua. Kasing original, kasing concept For the- is organic. Oh, Sa I see. organic, magandang yan material.
raw material in preparing organic feeds. So organic feeds sa baboy, sa manok. Kaya nagtanim ako ng Madre de Agua na yan. Tricanthera, sabi nila Tricanthera. Oo. Nauna yung mango, so Nauna yung mango mangga plus ko. dragon fruit. Yeah, ang mangga ko, yung mangga ko, nagsimula kami early part of 2000. Yung dragon fruit, mga 2 years pa lang 2 yan. years pa lang to. Yeah, mga 2 Apo. years pa lang yan. Pero gano'n na yan talaga kalalaki. Oh. Hindi ako nagbebenta ng kasi sabi ko sa sarili ko, palalakihin ko muna yan, ipapalagayin ko yung canopy niya. And you will notice. At marami pa kayong tatamnan. Marami pa. Ang concept ko nga, 15 hectares concept po ko ito. nga, lahat ng mga bakanting lupa tataniman ko as much as possible. You will notice na wala akong yung meron kasi ibang nagtatanong ng dragon fruit na naglalagay pa sa gitna dito, di ba? Naglalagay sila ng mga post-poste na maliit para sabi ko sa sarili ko, I will not do that. I mean, sa akin lang, Okay, sa, sir. Oh. sa perspective view ko. Kasi, pag nagkasakit yan ng cancer, at saka hindi ka na makakaikot. Hindi Kasi mo siya maikutan. ito, ilang beses akong nasusugat ako niyan ito. Yung mga Opo, spines yung and tinik niya. thorns. Yeah. Oh, ngayon kung puro kuwan na yan, bubuin mo yan, puro dragon fruit, hindi ka na makakaikot. Sa ilalim, hindi mo na masyadong masisilip kung may problema. Lalo na kung mag-cancer, hindi mo na makikita yan kasi magiging very dense na. Yeah. Very dense na. Hindi mo na, yung ganito, umiikot ako. Iniikot ko yan. Isa-isa. And anyway, malaki naman po yung property, Yes, so yes. hindi kailangan siksikin. Yes, that is correct. And you will notice, Peter, look at that. May bunga ka man isa. May bunga. yeah, may bunga. Off-season ngayon. Off-season. Pero meron kami about 5 to 8 na ganito. Na bumubunga din. Kasi nag-try ako, sprayan ko ng foliar fertilizer. I was experimenting kung magbubunga nga. May nagbunga naman. Pero you will notice dito, hindi masyadong maraming side growth. Pero dahil sa maulan, ang bilis ng ito, 3 days pa lang akong hindi nakapag-pruning, meron Meron na naman. Tatanggalin ko yan. Ito. Tatanggalin. Hindi ako nag-aalaw ng mga side Yung, Ano po yung reason doon, attorney? Yung reason kasi, una, sila kasi yung dito sa hanggang sa baba, merong mga side growths yan eh. Yung nutrient galing ng soil. And pag umakyat ito rito, nakikita mo ba yung parang postin, yung kuwan na lang na natira doon? Kasi sa gitna doon nagdadaan yung food. Okay. Kahit tanggalin mo itong mga mga green flesh ito, niya. pero sa gitna yung may parang ganito, yun nagdadala ng food pataas. So Itong nutrients, parang stem. Yes, parang stem. Yung nutrients come from the soil. Kung meron kang mga side growth dyan, sila yung nauuna. In fact, silang bilis lumaki ng mga ito. Ito nga nahirapan ng lumaki sa taas kasi kinakapture ang nutrients itong mga side growth. And pag nag-side growth yan at marami yan, yan, mag-o-open na naman yan. Doon na nakatira yung mga fungus, yung fungi, yung mga insekto. So dapat, sa akin ang principle ko, Yes, po. dapat malinis ito. If there is any growth at all, dito sa taas. Lahat dito dapat. Dapat dito dapat yung mga side growths. Ito dapat dito lalabas. Hindi yung sa baba. Yes po. Kasi andito rin yung nandito rin yung magprutas. Yung magpuprutas. O dito rin, hindi dapat dito kasi pag dito yan, babagsak yan eh. Kagaya nito, meron kasing support. Oo. Yung sa tire, ito yung support kasi hindi sila bumabags. Pero kung nandito ka, babagsak yan. Hindi rin matutuloy. Kasi, Hindi rin matutuloy, sayang lang yung hindi na na-develop yung upper part. Opo. Yung canopy ng dragon fruit, ito yung nade-develop sa baba. And dito tayo magbebenta ng mga cuttings. Kasi ito, pag humaba ito rito, hanggang dito, dapat puputulin na yan. Pag pinutulin, pwedeng ibenta yan. Dapat dito. Ito, nagbunga ito. Pag dito nakita mong merong something dito, parang kuwan yan, dito yung prutas, Ginunting. ginunting yan. Kaya this is a mature na ito na branch, pwede na gawing cutting yan. Pero sabi ko, paparamihin ko muna. And before ako magbenta ng mga cuttings, unahin ko muna magtanim dito. Kasi ito yung source ko, hindi na ako bibili ng cutting. Yes po. Yung ganun.
So this is it. This is how it looks like, yung fruit niyan. Yeah. Siguro in about 1 month, ma-harvest ko na yan. Mm. Baka magkaabutan Mabilis yan. po, no? Ha? Mabilis. Mabilis Yung fruit. Pag talagang fruiting season ito, para is a sea of red. Yeah. Ang gandang tingnan. If you are nasa hotel ka, Kitang-kita mo dito. kitang-kita ito is a sea of red. Opo. Magandang tingnan talaga. Mm. Lalo na ito kung magkaroon na ito ng mga prutas, at makikita yung kulay ng all day pineapple fruits. Magandang tingnan ito dito. Now, our problem here yung mga grasses kasi ang bilis ng ang bilis ng tubo. Mm-mm. Ano ba ang climate niyo dito? Maulan ba o Ah, mas yeah. maraming araw? Yung dalawang kwan dito, the wet and the dry. Define po season, yan, yung wet and na-define dry. yan. So, pero yun na nga, extreme na ngayon, yung mga La Nina phenomenon, yung El Nino na pag talagang mainit talaga. Pag maulan talaga. Oo. I have actually 2 regulars dito. Ito yung isa. Ito si Ronald. Kay Ronald. Si Ronald. Sorry, si Gary rather. Ayun yung si Ronald, yung nakapula. Ayan. Tignan mo. Yun na. Yan si Gary, oh. Nako, ang gwaping. Oh, parang binata. Hindi naman. So hindi sila nauubusan ng Wala, weed? hindi sila naubusan ng trabaho dito. Yung hindi naubusan. Mhm. Yun, oh. So, yung pineapple ko hanggang doon pa. Sa baba. Sa baba, oo. Ano ba to? Lake ho? Ay, river ho ba yan? Hindi naman. river yan. Parang part lang yung hugis ng lupa ba na pababa. Pero ang tubig diyan nagdadaan Diyan going to the papunta. river. That's the river, the mouth of the Opo, river. opo. Nandun yung riverside. Bababa lahat yung water doon. Bababa yung tubig. Ito yung pineapple ko. I just keep on planting. Keep on planting kasi darating na pa dahil makakapag-harvest din ako kung ano. Di ba? So it's just a matter of time eh. A passage of time. So ito, kaya sabi ko I have about 8,000 na pineapple. Pineapple. Oo. That's 8,000 fruits. Yeah, 8,000. Well, potential na 8,000 fruits. Just imagine ganun. Siguro kung magbenta ka kahit 100 lang, kahit 100 pesos, kahit isang fruit, that's so much income for the farm. Ano? So ganito, tama mo lalaki. Ang maganda kasi sa pinya, it can withstand all kinds of conditions. Even So, typhoons. kahit typhoons, kahit mabato-bato, mga nabubuhay yan. Pero kahit hindi naman pinapabayaan ito, pinalilinis ko pa din ito. Tapos naglalagay ako ng mga fertilizer. Kaya para mabilis yung yung growth. Yung growth niya, yung ganun. Yung ganun, hindi na kami nagtanim papunta doon, masyadong Stiff na. Very steep na. Very steep na ang mga yan. Ayun po yung hotel. Yan Kita yung dito. hotel, yung makikita mo from where we stand now, yan makikita yung maganda rin ang view eh. Yung kuwan na yan, yung sa harap ko, Apo. kinuwan. Ipapa-landscape ko yan. Wow. And sa harap, kasi ay naisip ko is a wall of flowers. Wow, ang ganda. Yeah, because kakaroon tayo ng a distinctive advantage namin, a uniqueness for guests. They come over here, pagdating na doon sa main entrance ng hotel, pagtalikod nila, it's a wall of flowers. And yung mentality ko kami ni Mrs. kasi nagta-travel din kami sa labas, kagaya din ninyo. Mahilig tayo ng picture-picture. Diba? Yung picture-picture. So, tinitingnan ko kung ano yung maganda. So, yun, that can be a good area na mag-picture-picture. Pagbaba pala ng guest, picture ka agad. Kaya yun, is a wall of... Pasok, lalagay pa ko ng akyat dyan, ng walkway pataas. Kahit dyan, maglalakad sila. Along yung ganun. Trail, may Yeah, trail. parang may trail. Niisip ko nga maglagay doon ng parang sa taas. Parang magko-coffee ka doon. Siguro maganda beer. rin. Ang tawag ko, iniisip ko, altitude ang pangalan. Maganda rin kasi kitang-kita mo tatayo talaga, ako doon, 360. meron akong altimeter. Mm. Automatically, malalaman ko kung ilang feet or meters from sea level. Yun ay papangalan. Kung 682 feet yan, sabi ko, 682. Ang pangalan, 682 bar or sa taas. Dito. Yun naisip ko lang yan kung ano.
Kasi mataas nga, magandang vantage point. Apo. Para mas maganda yung, lalo na sa gabi, kung may mga sa gabi, kita may Eh dito pa lang sa baba, super ganda na ng Oh, view. yes, yes, yes. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.